Malaman lang ito mga kabayan for today's vlog. Nandito tayo ngayon sa may airport, Terminal 1. And alam niyo na, pag nasa airport tayo, no? Uuwi tayo ng Pilipinas. Joke lang. So magsusundo tayo ng kamag-anak natin ngayon. And sasagutin din natin yung tanong sa atin ng kababayan natin kung pwede nga ba yung 2,000 dirhams na sahod para makapagpa-visit visa sa mga kapamilya natin from Philippines, no? So sasagutin natin yan sa video na ito. Pero sa ngayon, punta muna tayo sa mismong airport. Yan na. Yan na. Imagine if there was no glass there and they could just jump there. So yung oras natin ngayon ay 8:20 p.m. So kasama ko ngayon si Mrs. and si Aliana. So ito yung arrival informations, no, ng mga airlines. Check natin. So yung 5J018 Manila arrive ng 7:33 p.m. So dumating na yung kanilang eroplano. Pero ngayon ang oras natin ay 8:25 na, almost 8:25, no. And ang update sa atin ngayon nung kapatid niya rin ay nasa may bagahe pa sila. Inantay lang nila yung bagahe, no? Nandito na si Yana. 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 Papa's calling. Who's coming from Philippines? Lola Lay. Lola Lay? Only Lola Lay. Huh? What do you mean only Lola Lay? Yeah. So, hindi kasi alam ni Aliana na kasama yung isang tita niya. What do you mean only Lola Lay? Kapatid ni Mrs. At makalipas lang ang ilang minuto, ay tila nag-slow-mo ang buong paligid na makita ng anak ko ang lola niya. Joke lang, syempre imagination ko lang yun. Lola Lay! And who's that? Hi, Lola. Yana, welcome back. Why you been Bye. Ayan na si Lola Lay and si Lala. You know Lala. Imagination yan. Now remember what Lola Lay looks like. I almost forgot Lola Lay's face. You forgot her. Hi. Welcome back to Dubai. Let's go. Mom, you've been hiding that from me. Yan na, yan. Why did you hide that? Hold it. I didn't make that. I didn't make that. Because if you make it, then you will know the surprise. Okay, so nandito na sila. Nandito na si Lola Lay saka si Lala. I already knew that because I already knew Ang that bilis because lang, no? Papa sounded so obvious, Dad. You sounded so obvious. You silly. What do you mean only? Lola Lay. So I knew. Kasi Lola Lay lang. Kaya nga, nahalata tayo ni Aliana. Mali yung ano, yung nasabi ko. Dito tayo. Galing ni Yana, ah. You spilled the tea, little mister. Galing na, galing. Trust me, Stitch is the one who told me. Ayun na, sila, Lala. Doon. Yan na, here. Dad, you made it so obvious. I knew Lara. Go, how about Lola Lay? What? Hi, Lola Lay. Did I get served somewhere? This hurts. Ow!
Okay, dahil nandito na si Lola Lay. Actually, bye-bye Lalars. Hanggang dito ka lang. Bye-bye Lalars. Balik ka na, balik ka na. Ay, habang nandito yung kaplano. Ang haba ng taxi, oh. Ha? Mahaba yung taxi. Okay sa inyo mag-metro. 1, 2, 3. Bye-bye. Magla-load tayo ng NOL card ngayon. Ayan, so magla-load muna tayo ng ating NOL card. Bakit hindi tayo nag-taxi? Mahaba yung pila sa taxi at mas tipid ang Hold this. metro. Yung minimum pala dito ay 20 dirhams pagka maglo-load kayo. Pero yung pamasahe, usually ano lang naman, 3 dirhams, 5 dirhams, ganun. Galing Riga, papunta dito sa airport kanina, 3 dirhams lang yung kinalta sa amin. Hi vlog! Hi, vlog! Nag-aabang kami ngayon ng train, pero mabilis lang naman yun. No? So yung oras natin ngayon ay magna 9, quarter to 9. Ang bilis lang nila nakarating, nakalagpas sa immigration, saka nakuha yung bag. Antay-antayin lang natin yung train ngayon. Mabilis lang yun. Ito na yung train. Sasakay na tayo. Wala halos sakay eh. Luwag. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي C4. Check out. Apache. Hello. Hi, this is Dr. Shavindri. I need one slot for cesarean, Wednesday, 30th. 10 to 11 morning, 9 to 10, 8 to 9, 8 to 9:30 you can book. Early morning was magic. Thank you. Either I will do it at around 10 so you can sleep in and get up at 7 and go to hospital 6. It's okay. 8 means you have to go by 5 o'clock. 5 Ay, a.m. bakla. Okay. No worries, doctor. Yun, kakatapos lang namin magpa-check up. Pinaanto ka pa, no? Pagod na. Yeah. Ano oras na? Mga 1:30 na. 1:40 na. Hindi pa kami kumakain ng lunch At breakfast. at breakfast. So, papunta kami ngayon ng Ulutan House, yung masarap na Pinoy restaurant. Restaurant ba? Pinoy Karinderya, parang gano'n. Ang liwanag eh. Yan, so may sasagutin tayo, no? Biglang may tanong. Ang tanong. Ang tanong. Ang sagot. So may sasagutin tayo. May isang question kasi yung kabayan natin dati, no? Kung paano daw ba kung ang sahod mo ay nasa 2,000 dirhams lang. Pwede bang ipa-visit visa yung anak at asawa? Salamat po sa reply. Galing kay Shemar Tampigay. Shout out po. So 2,000 dirhams ang salary. Kung possible daw ba na madala dito yung family, ano, anak and asawa. Anong masasabi mo doon, Mrs.? Ang alam ko kasi may ano yan eh. Kailangan may verified contract ka muna. Para Okay. yun yung proof nila sa ano. Ang verified contract, dapat yung basic salary mo nasa 1,500. Okay. Dito kasi yung parang inaalaw, dito tayo sa ano, may masyadong mainit. Parang inaalaw nila na para ma-verify yung contract mo is nasa 1,500 dirhams. Tama yun. Ayon dito sa ano, nabasa ko, basahin ko ha. To sponsor a visit visa in Dubai, the sponsor must typically earn a minimum salary of 4,000 per month or 3,000 dirhams plus company provided accommodation. Okay? So yun, 4,000 dirhams na salary or 3,500 plus accommodation.
So yun yung isa sa mga requirement para makapag-sponsor ka ng visit visa sa iyong mga anak or asawa. Okay? Pero may mga instances din naman po, no? Pero hindi sa lahat ng ina-allow. Yung ibang mga kababayan natin, ang ginagawa nila, kapag ka nagbabakasyon sila, diba, halimbawa, uwi ng Pilipinas, si nanay, ganyan. Example, no? Uwi ka ng Pilipinas. Tapos, ang mangyayari, dadalhin mo dito, kasabay mo yung anak mo or yung family mo na papunta ng Dubai. Ganun yung ginagawa nila. Kasi... Di ba hahanapan ng ano sa Hindi, kasi ang ano doon is... immigration? Oo, ang hahanapin lang doon ng immigration officer, OEC. Oh, pero yung visa na... Di ba pa nagpa-process ka ng tourist visa, may ano naman na talaga yun. May visa plus yung ticket. Pero what I mean is, ang hinahanap lang na immigration sa atin is yung OEC as proof na OFW yung nanay. Tapos yung Emirates ID as part ng residence ID niya dito sa Dubai. Yung ganun. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, yun nga, 100% na pinapayagan. Pero since kasi family kayo na nagta-travel, yun. Parang inaalaw naman ng IO sa Pilipinas. So yun yung gagawin niya. Yun yung pwede nating i-suggest sa kanila. Pwedeng i-try. Kung may budget lang din naman, halimbawa pauwi lang din naman si ma'am sa Pilipinas at mababa yung kanyang salary kasi kung kukunin niya tapos affidavit of support kasi sa affidavit of support masyadong malaki yung requirement na salary para lang mai-process mo yun, para makakuha ka ng affidavit of support kailangan mo na nasa 10,000 dirhams na salary. So para sa mga katulad natin, no? Hindi naman na kalakihan yung mga sahod natin, nahihirapan tayo. So yun, sana nasagot natin yung tanong. Tapos may nagpapa-shoutout sa atin, di ba? Ang galing. Ayan, no? Sabi, hello, mega shoutout po. Salamat sa pag-share ng video. Ganda ng Dubai. Ingat kabayan and to all your family. Ayan. Shoutout kay ma'am or mukhang ma'am, no? Kasi female bag eh. Flames TV 1656. Yun. Shoutout po sa inyo. Oh, di ba? Nakapag-shoutout. So malapit na tayo sa Pulutan House. Dito tayo sa may Alriga. Andyan yung Delta, no? Delta Center. Tapos nandito yung Alriga Metro Station. Okay? Tapos yung Pulutan House, andyan lang. Pulutan House. Okay? Para makita nila na maayos. Yan. So, dyan kami madalas kumain. May masarap niyang mga pagkain dyan. Tapos ito yung Pulutan House. Ayun lang yung Alriga Station. And ang landmark nyo ay yung Delta. Ayan. Nasa tapat lang siya. Bupis pansit ako. Bupis. Sarap po yun. Kuya, bupis tsaka pansit. Combo. 19. May combo din ba yan? Pagkain nila dito. Combo din. Anong ano mo? Pansit? Pansit. Pansit daw po. 70s. Meron din silang mga isaw. Dito tayo? May sinigang? Sinigang.
So yung pagkain natin ay pansit, sinigang, bopis, at pansit. Ito kami sa may Alriga Metro Station. Nagba nga. Ayan. So ito yung side ng Delta na kaninang tinuro ko sa inyo, no? Tapos na kami kumain. Pupunta muna kami ng Delta Center. Kung tayo galing kanina, no? Tapos ngayon nandito tayo ngayon. Delta Center. Isang tip, no? Para makahanap kayo, makabili kayo ng mga murang tissue. Dito kayo pumunta sa Delta Center kasi ang mga tissue dito may 5 dirhams, mga ganyan, 10 dirhams, pero pinakamura ay 5 dirhams. Ito, 5 dirhams, 5.99. Okay, so kukuha tayo ng madami yan. Mahirap kasi makahanap ng murang tissue dito. So kuha tayo ng 3. Tigpa 5 dirhams lang. 5 point, facial tissue na siya. Tulip yan lahat. Tulip lahat yan. Bari na to. Pero magkano ito? Ang cute naman ito. Parang kailangan ko to. No? So dito tayo sa mga tools. Ito meron din dito, oh. Ito na mismo yung screwdriver mo. Tapos may mga ano na meron siya. tayo ng screwdriver. Ito, bili tayo ng ganito. Wag to. Hanap kasi ako ng tools para dun sa... Hindi ko alam kung anong tawag eh. Kasi medyo lumawag yung... Anong tawag dun? Anong tawag? Rocking chair. Lumuwag kasi yung screw dun sa rocking chair. So maghanap ako ng tools na pwede magamit. Ito ay 1, 2, 3, 4, 5. Parang dito kasasakto eh. Ayan, so ito na lang yung bibili natin. 12.99. Ayan. Ito yung kailangan ko eh. Itong maliit na to. Ano bang tawag dyan? So ito na lang yung kukunin natin. Okay? Same lang din, 12.99. Shampoo yung isa. Shampoo. Kaya natin sa taas. Ang kailangan natin sa sasakyan. Okay tayo sa second floor. This is okay, so dito sa second floor, mga ano naman siya, mga school materials. Tapos mga laruan na pambata. Dito din yung mga murang bed sheets. Ayan. Tapos mga kortina. Dito mga mura yan guys. So kung papunta kayo, nagbabala kayo pumunta ng Dubai, punta kayo ng Delta Center, hanapin nyo yan. Ito yung mga murang pillows, yung mga murang bags din, no? Travel bags, maleta. Nang hanap mo madam? Wala. Walang hanap si Buntis? Wala.